Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mayroong isang anti-corruption NGO, non-government organization. Ang leader nila, isang nagngangalang Dr. Jan Chiong. Magaling, tama yung punto niya. May pananagutan umano si dating Ombudsman Martires sa mga korupsyon ngayon na lumalaganap. Itong matinding korupsyon nakikita natin, hindi pwedeng hindi managot yan. Si Martires, di ba? Tama yon. Mga kabunyog, mayroong isang NGO, non-government organization, anti-corruption group. Maganda, magaling, tama itong comment ng anong ito. Anti-corruption group. Ang leader nila, hindi ko masyado pa itong kilala, pero magaling yung kanyang sinabi. Ang leader nila si Mr. Jan Cheong. Ang grupo nila Task Force Kasanag o doktor pala, Dr. Jan Cheong. Task Force Kasanag ang grupo nila. Anong sabi ni Dr. Jan Cheong? Panuorin nyo ang sinabi ni Dr. Jan Cheong. Bakit hinayaan nila na ngayon lang lumabas itong bilyon o bilyon na corruption? Ano bang ginagawa ng ombudsman before? Umupo lang sa lamisa nila dyan. Maghintay lang ng compliance. Pag DPWs, okay lang. Isa si former Ombudsman Samuel Martires sa mga umano'y dahilan kung bakit tila sumabog ang korupsyon sa Department of Public Works and Highways. Yan ang paninindigan ni Dr. John Chong, ang presidente ng anti-corruption NGO na Task Force Kasanag. Bago pa man daw kasi pumutok ang flood control scandal, laganap na umano ang korupsyon sa DPWH. Ayon kay Chong, 2022 pa lang, lumapit na sila sa Office of the Ombudsman para ihabla sina Benguet Representative at Noy House Committee on Appropriations Chairperson Eric Yap, ako Bicol Party List Representative Zaldico at CWS Representative Edwin Guardiola. Dahil umano yan sa mahigit 50 billion pesos worth of DPWH projects na nakubra lamang daw ng 3 kongresista noong 2021. Pero ani Chong, tila isinantabi lang daw ni former Ombudsman Samuel Martires ang kanilang reklamo. Ano ba klaseng ombudsman sila ni Martires that time? Ba't hinayaan nilang lumaki ang baha? Ba't hinayaan nilang 100 billion o pilang bilyon ang nalustay? Hindi ba mananagot ang ombudsman dyan? Hindi ba mananagot ang COA dyan? Just my question. Kailangan pa sagutin ng ombudsman before kasi nag-file na kami. Ang request namin, Sir Ombudsman, the task force ko sana kailangan ng tulong nyo for fact-finding. Mutuo proprio. Hindi naman kami investigador. Kung kami pupunta doon, baka nabaril pa kami ng mga kontraktor at congressman dyan eh. Ayon sa isinumiteng liham ni Chong sa Ombudsman noong 2022, stockholder umano si Yap ng Earthyard Corporation. Isinasaad sa liham na importer at supplier daw ng unpatented o fake materials from China ang nasabing kumpanya base raw sa kanilang investigasyon at mga hawak na dokumento. Ayon pa sa liham, Earthyard ang supplier ng mga materyales at majority ng mga umano'y slope protection projects na napunta sa FESCO Incorporated. Ang kumpanyang ito, pagmamayari ng isang Robert Inson na ani Chong ay asawa ni Effie Vanessa Yap Inson na kapatid ni Congressman Yap at dati na ring tumakbo bilang 5th nominee ng ACT-CIS Party List noong 2022. Dagdag pa sa liham ni Chong noong 2022, majority umano ng budget para sa 2021 slope protection projects ay allocated kina Yap, Co at Guardiola. Binibenta raw ng 3 kongresista ang mga kontrata sa mga kontraktor sa halagang 30%. Well, the evidence, based to the evidence na hawak namin kasi kami nagbabase kami sa ebidensya, sir, no? Sila naman ang contractor talaga. Sila ang nananalo sa bidding, no? Sila kanilang contractors ang kahit sabihin na natin na ibang contractor po na sa kanila naka-line sa kanilang project, no? Sila talaga ang kumbaga sa silang nag-insert niyan. Silang contractor, sila din ang supplier. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng 3 kongresista pero wala pa silang sagot sa kasalukuyan. Sinubukan din naming humingi ng paglilinaw sa impormasyong inilahad ni Chong dahil sa pagsusuri ng BNC, 2022 lamang nagsimulang umupo si Guardiola sa Kamara bilang kinatawan ng CWS Party List. Basta sa pagkakalam ko dyan, 2022, congressman na sa CWS. Idinunog din namin ito kay former Ombudsman Samuel Martires. Aniya, hindi umano siya aware sa reklamong isinumite ni Chong sa kanyang tanggapan noong 2022. Kasalukuyang nasa spotlight ng investigasyon ngayon ang 3 kongresista. Ngayong araw lang, kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos na frozen na ang assets ni Yap at ng kapatid nitong si ACT-CIS Representative Edvic Yap. Kasalukuyang tinutugis ng mga otoridad si Co at itinuturing na isa sa mga key figure ng DPWH corruption sa Marcos Jr. administration. Kasama naman si Guardiola sa first batch ng mga tinaguriang contractor na pinakakasuhan ng ICI at DPWH sa Office of the Ombudsman dahil umano sa prohibited interest law violations. Ang sabi niya, mga kabunyog, mga kababayan, itong nakikita natin ngayon, itong extent o intensity ng korupsyon na naganap
lalo na sa DPWH, hindi pwedeng hindi raw dito managot. Malaki ang pananagutan dito ng dating ombudsman na si Ombudsman Samuel Martires. Si Samuel Martires, ang ombudsman ni Duterte na inappoint. Umabot pa itong si Martires hanggang July 2025 sa panahon ni PBBM. Bakit umabot pa? 7 years kasi. Fixed ang term. 7 taon ang fixed na term ng ombudsman. Ay na-appoint siya panahon ni Duterte 2018. So umabot pa siya hanggang 2025 sa panahon ni Pinoy. Ni PBBM. O ngayon, yung panahon din na yan, yung panahon din na yan ni Duterte, kung nagsimula diyan kailan naging ombudsman si Martires? 2018? Kailan natapos? 2025? Yan din yung pinakamalalang mga panahon ng paggrabe, pagtindi ng mga anomalya sa flood control, lalo na sa DPWH. Di ba dyan din na mayagpag sila Saldico? Dyan din na mayagpag sila Garjola? Dyan din na mayagpag sila Diskaya? Simula pa panahon ni Duterte hanggang panahon ni PBBM? At pumutok yung paghahabol natin sa mga flood control anomalies na yan nitong taong 2025. Sino ang ombudsman sa buong panahon na yan? Mula kay Duterte hanggang kay Marcos. Si Martires. O ngayon, sasabihin mo na lang, walang pananagutan si Martires dyan. Yung mga programa niya na naging maluwag para sa mga kurap. Hindi na pwedeng i-release ang SALN, hindi na pwede ang lifestyle check. Wala. Yan ang mga ginawa ni Martires. Kaya anong nangyari? Impunity. Hindi na natakot ang mga korap. Sa katunayan, sabi ni Dr. Jan Chiong ng grupong Task Force Kasanag, sabi niya, nung panahon pa daw ni Martires, nag-submit na sila ng reklamo sa ombudsman. Formal daw yung kanilang sulat sa ombudsman noon. Sabi ni Dr. Jan Chiong, ang laman daw kanilang sulat tungkol nga dito kay House Appropriations Committee Chair pa noon, itong si Eric Yap. Dahil nga marami na daw talaga silang nakitang mga korupsyon nito. Halos lahat daw ng mga proyekto sa DPWH hawak ni Eric Yap, ni Saldico at saka ni Garjola. Sumulat na daw sila noon kay Ombudsman Martires na imbestigahan ngayon. Pero wala daw ginawa si Martires. Hindi daw inaksyonan ang kanilang reklamo. Yan yung kaya ang sinasabi dito ni Dr. Jan Chiong, yung task force kasanag nila, panahon pa ni Martires, na sila, nakikita na nila yung trend na yan, na parang itong tatlo lang na ito, yung construction company ng mga Yap, Silver Wolves Construction, tapos mayroon pa silang aviation company, mayroon pa silang aviation company or corporation. Tapos si Saldico, ganun din. Panahon ni Duterte, grabe rin ang mga kontratang hawak. SunWest Construction, at saka yung sa kapatid niya, Hightone. Mayroon din sariling aviation company, yung Misibis Aviation. Kaya, imagine niyo mga kabunyog, contractor ka ng DPWH, ang kakabit mong kumpanya aside sa construction company, aviation. May aviation corporation o company itong mga Yap. May aviation company o corporation din itong Sisla Saldico. At sila rin ang nabigyan ng napakaraming proyekto nung panahon ni Duterte. Kasi si Eric Yap, best friend ni Pulong, House Appropriations Committee Chair si Eric Yap. Yung mga rock netting project ng Cordillera, ng Benguet, kanya yun. Ilang bilyon yun. Si Saldico rin. Grabe rin ang mga proyekto sa panahon ni Duterte. Hindi lang infrastructure, pati nga yung Farmally Supplies, 'di ba siya? Pati yung overpriced laptops ng DepEd, SunWest din 'yun. Kaya sabi ni Jan Chong, dapat managot si Martires. Kasi nga noon pa pinakita ni Dr. Jan Chiong na nagpadala siya ng mga formal na sulat, sila, yung grupo nila, yung task force kasanag. Kaya talaga dapat ding anuhan ito sa panahon ngayon ni Ombudsman Boying Rimulya. Kung ganyan nga talaga na nung mga panahon, ang dami ng pinaabot palang mga reklamo tungkol nga dyan sa mga flood control na yan,
mga infrastructure projects na nakukuha lang nila Saldico, nila Yap, at saka nito ni Garjola, hindi pala yan inaksyonan na ni Ombudsman Martires. Dapat, yung gross negligence, mga kabunyog, mga kawan, yung hindi pag-aksyon na yan, pwede pa namang mapanagot yan si Martires ngayon. Total, hindi na siya ombudsman. Hindi ka naman libre. Yung mga ginawa mo at hindi mo ginawa, kung may ginawa ka pero mali, kung may hindi ka naman ginawa na sana dapat tama, ginawa mo, hindi mo ginawa, o pareho ka dyan mananagot. Kaya siguro dapat na tipunin na yung mga ano na yan, nilabas niyang Dr. Jan Chiong na yan. Mayroon siyang mga pinakitang sulat sa ombudsman. Hindi naman daw inaksyonan yung kanyang mga formal na mga sulat noon, reklamo paabot. O ngayon, tingnan nga naman natin. Tungkol na daw kay Eric Yap yun, tungkol na daw kay Saldico, o hindi daw inaksyonan ng ombudsman noon. O nga naman, tingnan nyo ngayon ang tindi. Tingnan nyo ngayon ang tindi ng mga nangyari. Kaya tama lang, may malaking pananagutan si Martires kung bakit nagkaganito. Lumaganap ang katiwalian, lumaganap ang impunity dahil ang ombudsman na may pangunahing mandato para sugpuin ang katiwalian ay nagpabaya. Dapat managot ng dating ombudsman. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.